Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami. Ang lahat at dasalin po natin ang orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon.
Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Magsiupo muna po sumandali. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat nina Alex and Tess Hernandez, Louie, Lenny, Carmela, and Andrea Reynoso, Maria Cristina Bernardo and family, Rainier, Joanne, Ina Buluran and family, MFBD Dental Clinic, para sa natatanging kahilingan nina Rainier, Joanne, Ina Buluran and family, Rose Vicente at pamilya, Renato Castillo at pamilya, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Maria Victoria Bulaong, Rainier Buluran, Jan Amir Torres, at Alexis Mendoza. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Maria Prosperita, Toning, Johnny, Claudio, Lito, Marina, Ronald, Joel, Anselmo, Cecilia, Rita, Celso, Mercedes, Esteban, Herminihildo, Jacinto, Mariano, Marcelino, Domingo, Fred, Antonio, Segundina, Adoracion, Maximino, Maxima, Erasmo, Dominador, Josephine, Felicita, Jose, Pedro, Erlinda, Edgardo, Rose Ann, Elaine, Chodoro. Thanksgiving. Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre, Marnel Gadi Punsalan, Denmark Punsalan at pamilya, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Jackie Nicolas at Flo Seng Santos. Special intention, Christian Dayaw, Jefferson Gan, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trillana, Alvin Salsos, Alvin, Abigail at Anika Borja, Marivic Tantoco, Aristotel Atienza, Elena Oliveros, Ryan Angelo Tantoco, Sophia Ann Joygos, Yonila Tantoco de la Cruz, Maria Sherina Soriano, Carlota Canilao, Healing and Recovery, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Bañez, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn Derama Sagala, Dolores Tantoco Stauder, Carmela Marie Reynoso, Constancia Pangan, Agripino Sandoval, Attorney Edwin Angeles, Richard Rodelas. Eternal repose, Erminildo Gilbert, Sis Nene, Brother Juanito, Sis Julie, Sis Opelia, Consolacion, Benibaldo, Andres, Ruben, Maria Belen, Levi, Sheila, Oliva, Sheila Marie, Aurora, Clifford, Consuelo, Hazel, Maria Nanette, Herminia, Architect Francisco, Angel, Mamerto, Gabriel Anica,
Marinel, Leia, Jovita, Remihia, Teresita, Herman, Hermogena, Bebot, Bukay, Maria Teres, Pauline, Maria, Bartolome, Soledad, Felina, Ricardo, Sinando, Ramon Sr., Josepina, Armando, Elena, Elizabeth, Romulo, Mario, Cristobal, Licerio, Pidela, Ulpiano, Francisco, Nicanor, Rizalino, Valentina, Liedegario, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Panginoon iyong sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang diwa't ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo, iringgit. Sa isang diwa't ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo ay diringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid
na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, haawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin de Porres sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mong ang aming sundan, ang mga halimbawa niyang maningning, upang kami marapatin mong dakilain, kaisa niya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo ay maibigin, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ating pong itutugon. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Tayo pong lahat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos, siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi ay magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad, kung sa hanap buhay siya ay laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait.
Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itinataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagin at mabait. Tayo po ay tumayo at magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Pumarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kaniyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi pa uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon. Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Ginugunita natin ngayon sa araw na ito si San Martin de Porres, isang Dominiko, isang santo. Mga kapatid, may kasabihan tayo na talaga namang totoo. Ang sabi, daig ng matyaga ang, di nyo alam, daig ng matyaga ang masipag. No? Ngunit mayroon po itong kakambal. No? Siguro alam nyo rin po ito. No? Daig ng madiskarte ang matalino. Mga kapatid, sa buhay natin, hindi dapat puro talino lamang. Sa buhay natin, hindi puro utak. Kunwari, sa buhay, no? Dahil akala mo matalino ka na, dahil akala mo alam mo na ang lahat ng bagay, kaya lahat
feeling mo magagawa mo. No? Kaya, inihalimbawa ng Panginoong Jesucristo sa mabuting balita na kahit gaano ka pa katalino, kung ikaw ay nagbabalak na magtayo ng isang gusali, ng isang tore, kailangan mong maging madiskarte. Hindi puro isip lang. Hindi puro utak lang. Hindi puro talino lang. Hindi puro ang sariling pag-iisip, no? Yung mga tsuri at na mga napag-aralan lang ang gagawin, no? At wala nang diskarte sa buhay. Kasi baka mamaya maipatayo mo yung gusto mong patayuin, no? Na gusali na wala namang sapat na pera. Baka maging kalabas-labas sa iyo na ikaw ay katawa-tawa lamang. Nagpatayo, puro poste, pero hindi naman napatapos. Ang ikalawang halimbawa na ibinigay sa atin ng mabuting balita ay ang hari, no, na makikipagdigma. Hindi naman talaga mahalaga kung ilan eh. May mga pagkakataon naman talaga na kayang talunin ng 10,000 yung 20,000. Ang kailangan lang ay diskarte. Kung napanood nyo po yung movie na 300 ba yun? 300. Yun po yung mga kawal o mga bida, 300 sila, laban sa napakarami o libo-libong mga kalaban. Ngunit yung 300 na ito ay nagtagumpay. Bakit? Dahil sa madiskarte. At ganyan din sa ating buhay, mga kapatid. Hindi porket valedictorian ka, hindi porket magna cum laude, summa cum laude, ticket na ito para ikaw ay umasenso sa buhay. Hindi. Marami sa mga matatalinong taong ito ang nasawi at hindi umasenso sa kanilang buhay. O kaya mga kapatid, hindi rin basihan sa pag-asenso sa buhay kung ikaw ay mayroong tinapos. Hindi mahalaga kung ikaw ba ay nakatapos ng high school, nakatapos ng bachelor, mayroon ka bang MA, meron ka bang PhD, doctorate, no? Mga MD o mga kung ano-ano pa mang doctorate na yan. Hindi yan mahalaga. Dahil may mga tao na nakatapos nga sa kanilang pag-aaral, ngunit hindi naman umasenso sa kanilang buhay. At mayroon tayong mga kakilalang tao na bagamat hindi nakatungtong ng kolehiyo o yung iba nga hindi nakapag-aral o hindi natapos yung high school, ay maasenso, no? Umasenso sa kanilang buhay. Kaya mga kapatid, tandaan natin, sa buhay, hindi puro utak. Hindi puro talino. Hindi puro isip ang papairalin. Ang kailangan, diskarte. At ganyan din mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon. Hindi puro talino. Hindi puro isip. Hindi puro utak. Tandaan nyo mga kapatid, hindi mo masasabing alagad ka ng Diyos. Hindi mo masasabing tunay kang sumusunod sa Panginoon base lamang sa mga nagawa mo. Father, ako po ay talagang sumusunod sa Panginoon eh. No? Nabasa ko po, natapos ko po yung Biblia. Father, palagi po akong ma-attend ng Bible study. Father, palagi po ako nagsisimba. Palagi po akong uma-attend ng meeting, prayer meeting namin ng Soldiers of Christ. No? Father, may pinag-aaralan ako. No? Nakatapos po ako ng teolohiya. Pag-aaral tungkol sa Diyos po yung teolohiya. No? Marami po ko ang alam tungkol sa Diyos. Pero mga kapatid, hindi basihan ng pagiging alagad
kung marami kang alam sa Diyos? Hindi ito mahalaga. Ano ang mahalaga? Baka mamaya marami kang ang alam, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Amen? Wala po akong pinapatamaan, ha? No? Baka mamaya sabihin nyo, may pinapatamaan po ako, no? Kahit kami, bilang pare, ako po ay nakatapos, no? Maliwanag na nakatapos sa seminaryo, pinag-aralan ng napakaraming bagay sa teolohiya. Pero kung hindi ko isasabuhay at hindi ko gagawing priority ang Diyos, hindi ko maituturing yung sarili ko na tagasunod ni Kristo. Amen? Kaya mga kapatid, tandaan natin, kung madiskarte ka, ang taong madiskarte, marunong magsakripisyo. Kung madiskarte tayo sa buhay, malalaman mo at marirealize mo na sa buhay mo, hindi mo siya masyadong papapahalagahan ang sarili mo. Hindi mo dapat pahalagahan isipin palagi yung kapakanan mo. O kaya, kahit pa yung buhay ng asawa mo, ng anak mo, ng mga kapatid mo, ng magulang mo, ng mga kaibigan mo. Kasi mga kapatid, kung papahalagahan natin ang ating sarili, o kung ang papahalagahan natin ay ang ating mga minamahal sa buhay, nang higit sa Diyos, hindi tayo tagasunod ni Kristo. Dahil ang tunay na sumusunod kay Kristo, marunong magsakripisyo. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan. Kaya niyang iwan at talikdan ang kanyang mga minamahal sa buhay kung ang gagawin niya sa kanyang buhay, na sentro ng kanyang buhay ay ang Diyos. Walang ibang pinakamahalaga sa kanyang buhay kundi ang Diyos. Yon ang masasabi nating tunay na alagad at tunay na sumusunod kay Kristo. Mga kapatid, hindi naman masama kung marami tayong alam. Ang kailangan, nakikita sa ating buhay, yung alam natin. Nakikita sa mga gawa natin na talagang ang pinakamahalaga, ang sentro ng ating buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Dahil kapag dumating sa pagkakataon na attend nga tayo ng ng prayer meeting ng Soldiers of Christ, simba nga tayo ng simba, no? Kung ang pinakamahalaga naman sa ating buhay ay ang ating sarili, walang kabuluhan ang mga ginagawa natin na ito. Ang hamon, gawin mong sentro ng iyong buhay ang Diyos. Ang priority mo at walang ibang pinakamahalaga kundi ang Diyos. Kapag gano'n ang nangyari, masasabi natin na ikaw nga ay tunay na alagad ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, nawa ay patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin.
Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, nawa ay matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasan ng krus ni Kristo sa mundong ito, nawa ay maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo ang aming marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa gisag ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kami makinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Martin de Porres ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang ito'y iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang aming ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas upang maayos sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer, Adela, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Hawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Martin de Porres, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo po kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami andiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin.
Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyakan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Dagat na bukaw, ngayon ang Panginoon, Kong Jesus, ng aking buhay. Saan man ako umaling, ikaw
Manatili po tayong nakaluhod at dasalin po natin ang Oratio Imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito na dulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampanin, humanap na lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Basbasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang malingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan, para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan, at para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa at ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na Ina ng Diyos. Huwag mo kaming sipayuin sa aming mga pangangailangan. Tunawa kay San Martin de Porres para hanapin ikaw lamang at akuin ng bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa at ating purihin ang tuon na mabagin sa atin. Magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla. Pinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan, pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami. Ensayo, awitin pamaskoy, di pa rin kabisado. Sige lang ng sige, kahit wala sa tempo, malapit na kami magkaroling sa inyo. Bilang ng bilang, lang
bilihin ang kung ano-ano. Alin nga bang regalo ibibigay sa'yo? Ilang tulog pa ba? Malapit na, ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya, ilang tulog pa ba? Darating na. Tusok ng puto-bongbong, nalalanghap ko na. Ilang tulog pa ba? Eto na, ilang tulog pa ba? Ang Pasko masaya, di na hihiling ang kung ano-ano. Mahalin mo lang ako, ayos na ang Pasko. Di na hihiling